Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Aralin 21. Talinghaga nga ba? Saknong bilang 796 hanggang 831. 3 taon nang naglalakbay si Don Juan upang hanapin ang Reino de los Cristales. Ipinakita ang iba't ibang eksena ng paglalakbay, sa umaga, sa gabi, sa init, at sa lamig, habang patuloy niyang tinatahak ang malalayong bundok at kaparangan. Madalas siyang maligaw at hindi mahanap ang tamang daan patungo sa kaharian. Makikita si Don Juan na paikot-ikot, tumitingin sa magkakaibang landas at tila hindi alam kung alin ang dapat tahakin. Habang naglalakad sa gitna ng kabundukan, biglang dumating ang isang matandang ermitanyo, ang ika-4 sa kanyang makakasalubong. Lumapit ito kay Don Juan na puno ng pagod at pag-aalala. Sa tindi ng gutom at uhaw, magalang na humingi ng tulong si Don Juan sa matanda. Mapapansin ang kanyang panghihina at desperasyon. Agad na nagbigay ang matanda ng lumang tinapay, durog, kulay itim at pukbukin. Hindi nagdalawang isip si Don Juan, hindi siya nandiri at agad niya itong kinain. Laking gulat ni Don Juan dahil sa kabila ng pangit na anyo ng tinapay ay may nakatagong sarap at sustansya. Naramdaman niyang bumalik ang kanyang lakas. Pinainom din siya ng matanda mula sa isang bumbong na hindi maubos-ubos ang laman, kahit gaano karami ang kanyang inumin. Namangha si Don Juan sa kababalaghang iyon. May isa pang kahilingan si Don Juan, ang malaman kung saan niya matatagpuan ang Reino de los Cristales. Mahinahon itong tinanong ng prinsipe sa matanda. Ipinaliwanag ng ika-4 na ermitanyo na may isa pang mas matandang ermitanyo na makapagtuturo ng tamang daan patungo sa kaharian. Tinuro niya ang direksyong dapat tahakin ni Don Juan upang ito'y matagpuan. Binigyan siya ng ika-4 na ermitanyo ng isang kapirasong baro. Aniya, kapag nakita ni Don Juan ang matanda sa dulo ng landas, dapat niyang agad ibigay ang barong ito. Kapag tinanong kung saan galing, ang isasagot niya ay, sa matanda pong sugatin. Unang tanong, kung ikaw si Don Juan na pagod, gutom at paulit-ulit na naliligaw, kaya mo rin bang magpakumbaba at humingi ng tulong sa isang estranghero? Pangalawa, ano ang natutunan mo sa karanasan ni Don Juan tungkol sa hindi paghusga sa isang bagay o tao base lamang sa panlabas na anyo? Mahalagang kaisipan, ang tunay na pagkatao ng isang nilalang ay hindi masusukat sa panlabas na kaanyuan, kung kaya't walang karapatan ang tao na humusga ng kanyang kapwa.